Matapos niyang makausap si Pauline ay binigay niya ito ng salapi upang makalayo ito sa lugar nila. Hindi na niya alam kung saan ito nagtungo. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Patuloy siyang umaasang makikita pa ang pinakamamahal niyang huling buwan na nakasama niya ito bago masira ang relasyon nila. Mahal na mahal kita, Lagring. Wika niya pa rito. Ako rin, amado. Mahal na mahal kita, sagot ni Lagring sa kanya. Kasalukuyan silang nasa apartment dito at katatapos lamang nilang magpadama ng pagmamahal sa isa't isa. Nang sumapit ang 3:00 ay nagpaalam na siya kay Lagring para umuwi. Papa, wika niya sa kanyang ama pagkapasok pa lamang niya sa kanilang tahanan na makita niya ito sa tabi ng hagdanan. Saan ka na namang galing, amado? Sinabi ko na sa iyo na hindi ka na pwedeng magbulakbol pa. Ikaw na ang personal na mangangasiwa sa construction firm natin pagdating ng panahon. Pero papa, alam mo naman na hindi ko talaga pangarap ang nais mong gawin ko. At sinong nais mong magmahala ng lahat ng ito, amado? Kayo na lang, papa. Walang gana na umakyat na siya sa kanilang kwarto. Naikyum na lamang ng Don Timoteo ang kanyang kamao. Bagamat ayaw nito, ang inaasta ng kanyang anak ay hindi naman niya kayang saktan ito. Sa party kasi niya ay kasalanan din niya kung bakit lumaki ito ng ganun. Wala siyang nagawa kung hindi sundan na lamang ito ng tingin habang papanhik ng hagdan. Kinabukasan ay muli na naman silang nakita ni Lagring nang lingid sa kaalaman ng kanyang ama. Ayaw kasi niyang husgasan nito ang kanyang mahal na nobya dahil sa uri ng trabaho nito. Lagring, labas tayo? Sige, sagot ni Lagring. Saan naman tayo pupunta? Malambing na tanong nito sa kanya. Sekreto muna para masaya. May pilyong ngiti na wika niya rito. Muli ngay nakarating sila sa isang bahay pahingahan ng mga ito na hindi naman kalayuan sa kanilang club at doon naglunoy. Minsan pa ay mayroon na namang nangyari sa kanila. Pagkatapos ng araw na yon ay nagulo na ang lahat na ang may pakana ay si Donato. Nang lapitan siya ni Lagring kanina ay hindi pa rin siya makapagsalita. Hindi niya malaman kung paano ipapaliwanag ang lahat ng buong katotohanan kay Lagring. Paano niya sasabihin dito ang totoo kung ang mismong inaakala nitong kakampi na si Donato ay siya mismong may gawa ng lahat. Napagtanto niya na totoo ang lahat ng sinabi sa kanya ni Pauline. Tandang-tanda pa niya ng gabi na umalis si Margaret na kasama ang isang lalaki na hindi niya kilala. 34 na taon na ang nakakaraan. Margaret, kailangan kong muling bumalik sa construction firm natin. Kailangan kong imaipasa ang business proposal kay Mr. Hong. Kinabukasan ng umaga. Baka bukas ng tanghali na ako makakauwi. Ganun ba? Okay, sige. Mag-iingat ka na lang. Tawagan mo ko agad kapag nasa opisina ka na, ha? Oo naman. Hinalikan muna niya ang kanyang asawa at pagkatapos ang kanyang anak. Sige, mag-iingat ka. Mahal na mahal kita, amado. Wika pa nito sa kanya bago umalis. Nasa daan na siya nang maalala niyang nakalimutan niya sa upuan ang papeles kaya ipinasya niyang balikan nang matanaw niya si Margaret na papalabas ng gate. May kasama itong isang lalaking nakasuot ng polong puti. Nakaramdam siya ng kutob. Kaya imbis na lapitan ito ay sinundan niya ang mga ito. Noon pa man kasi ay nakakaramdam na siya ng pagdududa kay Margaret. Sinundan niya ang mga ito hanggang makarating ang mga ito sa kubo sa likod ng kanilang hasyenda. Ipinasya niyang iwan na lamang ang sasakyan sa gilid ng puno ng akasya at magsimula ng maglakad. Kitang-kita niya ang pagpasok ng mga ito sa kubo. Maingat niyang nilapitan ang pintuan niyon at sinilip. Dinig na dinig niya ang pagtatalo ng mga ito. Anong gusto mong gawin ko, Lorenzo? Ang hintayin ko, ang walang kasiguraduhan mong pagdating? Dinig niyang wika ni Margaret. O siya, niyakap ng tinawag na Lorenzo si Margaret sa likod. Ngayon na bumalik na ako'y maaari na natin pagpatuloy ang mga nasimulan natin. Hinarap niya ni Margaret ang lalaki. Nababaliw ka na ba? Ano sa akala mo? Babalikan pa kita? Nananaginip ka ba? Masyado nang maganda ang buhay ko ngayon. Lorenzo, hindi na kita mahal para balikan pa. At sinong mahal mo ngayon, ha? Yung tangang amado na yon na matalino nga pero naloko mo? Oo, at pwede ba? Huwag mo siyang pagsasabihan na tanga. Galit na wika ni Margaret.
Bakit hindi? Inangkin niya ang bata na hindi sa kanya. Kaya yun. Shit, tanggapin mo na. Napaurong siya nang malaman ang revelasyon na sinasabi nito. Sa ayaw mo at sa gusto ay kukunin ko ang anak natin at kapag hindi ka sumama sa akin ay sasabihin ko sa amado na yan na ako ang totoong ama ni Marco. Nababaliw ko na ba talaga? Anong maibibigay mong magandang kinabukasan sa anak mo? Wala. Pero kung pababayaan mo kami ni Amado ay siguradong gaganda ang buhay ng anak mo. Mamanahin niyang lahat ng ari-arian ng mga Salvador. Papasukin na lamang niya ang pinto nang matanaw niya ang isang babae sa likod. Hindi niya masyadong aninag pero kitang-kita niya na kinuha nito ang bata. Maang lamang siyang nakatingin dito hanggang mawala ito sa paningin niya. Hindi niya anak si Marco, wika niya sa isip. Imbis na pasukin ang nagtatalo, ay umalis na siya ng lugar. Wala na siyang pakialam kung may kumuha sa bata. Hindi niya ito anak. Hindi na naman siya apektado sa nalaman. Hindi niya mahal si Margaret. Napilitan lamang siya na pakisamahan ito dahil buntis ito. Bumalik siya sa ospital at hindi na binalikan sa mansyon ang papeles. Madaling araw na nag-ring ang telepono niya. Hindi na niya namalayan na nakatulog pala siya. Pupungas-pungas pa siya ng mata nang sagutin ang tawag. Hello, Amado. Wika ng isang tinig sa kabilang linya. Si Victor ito, pakilala nito. Kaibigan niya ito at isang pulis. Oh, Victor, kumusta? Bakit napatawag ka? Oo, may kailangan kang malaman. Huwag ka sanang mabibigla. Ano ba yun? Ang mag-ina mo, pare, nasunog sa kubo niyo sa likod ng hasyenda. Ha? Napaangat siya sa kinaupuan. Maliban sa mga sinabi sa kanya ni Pauling sa koneksyon ni Margaret at Donato na magkapatid pala mga ito, ay lihim pa rin siyang nagpaimbestiga. Nalaman nga niya na lahat ng sinabi nito tungkol sa dalawang magkapatid ay totoo. Planado ng dalawang lahat. Si Donato pala ay matagal ng lihim na iniibig si Lagring. Matapos ang lahat ng nalaman niya ay agad niyang ipinahanap ang kanyang anak na si Marco at ang minamahal na si Lagring. Ngunit huli na palang lahat sa kanila. Dahil nag-asawa na ito ng iba, kaya naman ibinuhos na lamang niya ang paghahanap kay Marco. Sadyang nahirapan siya na mahanap ito. Umubos siya ng pera upang mahanap lamang ito ngunit wala siyang pakialam. Kahit paubusin niya ang kanyang kayamanan ay hahanapin niya ito. Hanggang sa matagpuan niya si Sebastian. Nang makita niya ito ay labis ang nadama niyang pagkabigla. Nakita kasi niya ang tsura niya rito ng panahon ng kabataan niya. Bukod pa sa lukso ng dugo na naramdaman niya rito, pinaimbestigahan niya ang buhay nito at nalaman niya na ito na nga ang anak niyang si Marco. Tunay na mabait ang Panginoon dahil ito pa mismo ang gumawa ng paraan upang makita niya ang kanyang nawawalang anak. Minabuti niyang ilihim ang tungkol sa pagkatao ni Sebastian upang maprotektahan ito. Hindi lamang niya talaga inaasahan ang mga dumating na pagbabanta sa buhay ng kanyang anak. Kaya naman minabuti niya na dalhin ito sa Amerika hanggang sa napagdesisyonan niya na lamang na siya na ipakasal si Celestine at si Sebastian upang kahit paano ay maisalba ang hasyenda at ang mansyon ng mga Salvador hanggang sa tinawagan siya ng pinagsanlaan niya ng hasyenda. Kaya naman nakipagkita siya rito ngunit hindi niya inaasahan na si Lagring palang nasa likod ng lahat. Ito pala ang totoong nagbayad sa pagkakasangla niya sa hasyenda. Balak na sana niya itong kausapin ay pagtapat dito ang katotohanan. Nang lumitaw sa likod nito si Donato, ipinakilala nito ito sa kanya bilang kanang kamay nito. Kaya naman hindi na talaga siya nagkaroon pa ng pagkakataon na makausap ito ng maayos. Sa tuwin ay laging nasa tabi nito si Donato. Napilitan siya na i-focus na lamang sa pagtubos ng hasyenda ang pakikipag-usap niya rito. Paplanuhin na lamang niya sa ibang araw ang pagtatapat dito ng katotohanan. Tinutubos na niya rito ang hasyenda sa mas mataas na presyo ay hindi pa rin ito pumayag. Nagbigay ito ng proposal na agad niyang tinanggap. Hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. Nagising na lamang siya na nasa isang abandonadong gusali na siya at nakatali. Nang magising siya ay isinampal nito sa kanya ang mga papeles at folder. Yan ang mga kontrata natin. Kapag sinunod mo ang lahat ng gusto ko ay pipirmahan ko ang lahat ng yan. Matapos yun ay binuksan nito ang monitor.
Kopya yun ng video mula sa kanilang mansyon. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Lagring? Amado naman, huwag mo nang itanong kung alam mo naman ang sagot. Hindi mo dapat ito ginagawa, Lagring. Napahinto siya dahil nakalimutan niyang naroon si Donato. Ipinasya na lamang niyang manahimik. Nagwawala si Lagring nang malaman na nasunog sa baby section ng hospital ang anak nito. Kahit mahina pa ang katawan ay nagtungo siya roon. Pilit siyang pumapasok sa loob upang kunin ang kanyang anak. Ang kawawa niyang anak. Paraanin niyo ako. Humahagulhol na wika niya sa mga nurse na patuloy siyang inaawat sa pagpasok sa ospital. Dok, ang anak ko nasa loob. Pakiusap po. Iligtas niyo ang anak ko. Parang awa niyo na po. Pakiusap. Nagmamakaawang wika niya sa doktor. Mrs., parating na po ang bumbero. Pasensya na po. Hindi na natin mapapasok ang kwarto. Kumakalat na po ang apoy. Hindi! Kung ayaw niyong pumasok, ako na lang magliligtas sa anak ko. Mang walang puso kayo. Ang anak ko, ilabas niyo. Inilabas niya ang buong puwersa niya upang makaalpas sa mga nurse at doktor na nakahawak sa kanya. Ngunit wala pa rin siyang nagawa. Hanggang mailabas na siya ng tuluyan ng mga ito. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Parang awa niyo na. Nagsusumamang wika niya sa mga nurse na naroon. Habang nakikita niya na palaki ng palaki ang apoy sa kwarto ng mga baby. Napaluhod siya kasabay ng pagsabog. Napabangon siya sa kinahigan at umiiyak. Muli na naman siyang unyang napanaginipan ang nangyari ng gabing yun. Ang pinakamalungkot na araw na dumating sa buhay niya. Niyakap niyang sarili ang kaawa-awa niyang anak. Sa ilang saglit lamang ay muling bumalik sa alaala niyang nakaraan. Napag-alaman niya ng pamahala ng ospital na hindi aksidente ang sunog na nangyari. Sinadya raw ito ayon sa investigasyon. Ngunit walang nakuhang lead ang investigador kung sino ang may pakana ng lahat ng sunog na yun. Kaya lalo pang naghinagpis si Lagring. Nawala ang pinakamamahal niyang anak sa napakasakit na wakas. Ang natatanging dahilan kung bakit niya iniwan ang trabaho sa club, ang nagbigay sa kanya ng pag-asa upang ipagpatuloy pa ang kanyang buhay sa mundo. Isang araw, habang nasa simbahan siya, ay nakita niya ang dating kasintahan na si Amado. Kasama nitong pumasok ng simbahan ang asawa nitong si Margaret. Larawan ang mga ito ng isang masayang pamilya habang siya naman ay patuloy na nagdurusa. Gigil na gigil siyang makaganti sa mga ito. Hindi siya papayag na maging masaya mga ito. Kung nawalan siya ng anak, ay kailangan din na pati ang mga ito'y danasin ang dinanas niya. Tanda pa niya nang minsan na nasa kanto siya, nakita niya si Margaret nakasama ang isang lalaki. Hindi niya ito kilala, kaya naman sinundan niya ito. Nagtataka siya nang parehong pumasok ang mga ito sa isang kubo. Dinig na dinig niya ang pagtatalo ng mga ito. Bigla na lamang na pumasok sa isipan niya na pasukin ang kubo at kunin ang bata. Mabilis niyang kinuha ang bata. Nais niyang ipaagos ito sa batis nang makuha na niya ito, ngunit hindi niya nagawa. Tandang-tanda niya ang pagngingiti nito sa kanya. Napaka-cute, kaya sa halip na ianod ito ay nagtungo siya sa bahay ni Linda. Ibinigay niya ang bata rito at sinabi na ilayo. Ibinigay niya ang lahat ng pera na nasa bag niya kay Linda basta mailayo lamang nito ang bata. Hindi pa natatapos ang gabi ay nakita niya ang takbuhan ng mga tao. Tinanong niya sa isang nakasalubong kung anong nangyari at nalaman niya rito na nagkaroon pala ng sunog at ang nasusunog na yun ay ang kubo na pinasukan ni Margaret. Gimbal siya sa nalaman na nasunog si Margaret at ang isang lalaki na kinikilalang si Lorenzo. Naisip niya ang bata, kung hindi pala niya ito ninakaw, ay malamang na nasunog na pala ito na kasama ni Margaret. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit hinayaan lamang ni Amado na isipin ng lahat na namatay ang anak nito. Gayong ininakaw niya ang bata. Napagtanto niya nga ang lahat na alam na nitong buhay ang anak nito. Marahil ay para protektahan ito sa lahat. Sa pagdaan ng panahon ay pinaimbestigahan niya ang kasalukuyan na buhay ni Amado. Napag-alaman niyang inampun pala nito ang anak ng isang GRO sa club. Inangkin nitong tunay na anak ang anak na babae. Binigyan ng pangalan, muling naginagpis ang kalooban niya.
Mabuti pa ang anak ng GRO na yun ay inangkin nito at minahal, samantalang ang sariling anak nito sa kanya ay hindi nito tinanggap. Ang kawawa niyang anak na nasadlak agad sa isang trahedya, muling bumuhos ang luha niya sa mata. Niyakap niya ang kanyang tuhod. Wala na talagang pag-asang sumaya pa siya habang nabubuhay. Muli ay naisip niya, si Amado, sama-sama tayong magiging miserable sa mundo. Amado, wika niya habang nakakuyom ang kamay. Mabilis siyang bumangon at naligo.